Magandang umaga ulit mga kapatid. So tayo ito'y tumako sa ating mensahe sa umaga po ito. Ang ating mensahe po ay magkaaway ng krus kanya. Noong last week, yung tinatawag natin Holy Week, ano po, dami natin nakita krus na dinadala sa mga daan at napaka-traffic. Pero pinag-usapan natin yung krus. Hindi po yung literal na krus ang pinag-uusapan. Kundi yung mga bagay na nangyari kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoon, na ibig sabihin. Ang salitang cross, bagamat ito yung literal na krus, ang ibig sabihin. Pero ito po isang metonymy. In other words, binabanggit ang krus, pero ang ibig sabihin ay yung mga bagay na may kaugnayan sa kamatayan ng ating Panginoon. Tawag ko, metonymy kanya. So, mga kaaway ng krus. Dito sa Philippians, chapter 3, 18 to 19. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluhan, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kailang kainagnan ay kapahamakan, ang kailang tiyan, ang kailang Diyos, at ang kailang kahihiyan, ang kailang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. For many of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Yung po siya King James Version. So, binabagit po ni Pablo ang mga kaaway ng krus. Pero bago tayo pumunta roon sa kaaway, paano lang tayo maging kaibigan ng krus ng ating Panginoon? In other words, di tayo kaaway ng krus, kundi kaibigan ng krus ng ating Panginoon. Una-una, kailangan tayo sumunod sa tamang tuliran o follow the right example. Sa ating mga tao, lalo na po sa kabataan, meron sila mga idol, kanila. Usually, pag may idol yung tao, yung kabataan, ginagaya niya yun. Kaya sa mga bata, gano'n eh. Ginagaya nila. Pero dapat ang ating gayahin ay tamang halimbawa. To follow the right example, sinasabi sa atin. Halimbawa, masabi po ni Pablo, example of Paul, magkapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin, at tandaan niyo mga lumalakad na kayo, ayaw sa halimbawa nakikita niyo sa amin kanya. Dito rin po sa 1 Corinthians 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya po kay Kristo. So yung sinasabi ni Pablo, na siya'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sabi niya sa mga taga-Pilipos, gayahin niyo ko kanya. Pero ang naging uliran ng pagkaya sa akin, ay kung ako'y sumusunod sa ating Panginoon, sabi ni Pablo. So in other words, kung hindi siya sumusunod kay Kristo, huwag yung sundin. Pero yung mga bagay na ginawa ni Apostle Paul na siya'y sumusunod sa ating Panginoon, ay tularan niya o kanya. Sapagkat ang makikita natin talaga sa sakdal na halimbawa, ay ang ating Panginoon. Marahil, nung po kami lumalaki, kahit hindi pa kami Kristiyano, meron kaming uliran na ginagaya. At kahit ito naging Kristiyano kami, yung pala na ginagaya namin, Kristiyano yan. So, kung anong kanyang magsasalita, ginagaya namin siya. Dahil malaking aming paniniwala sa tao yun, na naging dahilan ba't kami naging Kristiyano. Pero hindi tayo mga tao, meron tayong kahinaan. Tao lang tayo. Dahil kung hindi tayo may kahinaan, hindi natin kailangan ng Panginoon. Ang pinakasaktan na halimbawa ay ang ating Panginoon. Yung sa 1 Peter chapter 1, kaya nga sabi ni Pablo, gayahin niyo kung kaya, gaya ng kay Kristo kanya. Sapagkat ang uliran na halimbawa ay ang ating Panginoon. Sapagkat ukol dito kayo ay tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa, upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya hindi nagkasala at walang tatagpo ang pandaraya sa kanyang bibig kanya.
Siya lang ang pwede natin gawing uliran kasi hindi siya nagkasala. Bakit hindi siya nagkasala? Ang sabi ng iba, sapagkat siya Diyos. Hindi. Siya hindi nagkasala dahil siya yung sakdal na tao. In other words, nung lalangin tayo ng Diyos, yun ang larawan ng hindi nangyari. Na tayo sakdal na katulad niya. Ibig sabihin, nilalala lang tayo ng Diyos ay sa kanyang larawan, ay sa kanyang wangis. Gusto niya ganun tayo. Yun ang Panginoon kung siya nagkatawang tao. In other words, kung yung tao ay talagang naging ayon sa larawan at wangis ng Diyos, yun ang ating Panginoon. Hindi siya nagkasala. Kasi mayroong teorya na tinuturo, kaya rin din nagkasala ang Panginoon dahil sa Diyos. At talaga hindi siya magkakasala sa Diyos, pero nagkatawang tao siya. Kung paano tayo tao, ganoon ang Panginoon. Kung ang damdamin natin bilang tao, ganoon din siya. Pero despite na ganoon, hindi siya nagkasala kanya. At wala natin papandaraya sa kanyang bibig. Ay sinabi sa atin, may iniwanan ng halimbawa upang sundin. So yun ang ating perfect example na dapat nating gayahin ng ating Panginoon kung sa po ay tao. So, tayo po ay sumusunod sa tamang ulila. Kapag tayo lumalakad ayon sa kayusan na ipinakilala sa atin ng banal na kasulatan. Lahat po ng tao, meron tayong sariling kaisipan, meron tayong sariling pananaw, meron tayong sariling disposisyon sa mga bagay-bagay. Pero pag pinag-uusapan natin sa pananampalataya, ay lahat tayo lumakad ayon sa pattern o kayusan na ipinakita sa atin sa Biblia. Kasi gusto ko po ito in English kasi mababasa natin yung pattern. Brethren, join in following my example. Si Pablo. And note those who also walk as you have us for a pattern. Pero tandaan natin, dahil siya sumusunod sa ating Panginoon. Ito po ay sabing pattern. Yun ang ating sinusunod. Kung gusto nating magkaroon ng isang magandang bahay, na gaya ng kapitbahay mo, sundin mo yung pattern no, na magiging magkakaroon ka ng bahay na katulad no. Dahil yun ang plano kanya nagpapakita sa atin kung paano yung bahay. Ang Biblia nagpapakita sa atin ng pattern kung paano tayo lalakad kanya, paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Meron tayong pattern yun ang salita ng Diyos. At binigay ng Diyos yun. Dahil yun ang kanyang salita kanya. Ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 13. Hold fast. Will fast. Decade. The pattern of sound words which you have heard from me. So ito may pattern of sound words. Yun ang salita ng Diyos. Which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. So itong pattern na sinasabi na dapat nating tularan ay nasa salita ng Diyos. Kaya binigay sa akin ng salita ng Diyos dahil ang ating magiging batayan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. At gayahin natin yung sumusunod sa pattern. Ito po sa Hebrews 13 verse 7. Alalahanin ninyo mga namumuno sa inyo. Ito yung mga elders. Sila namumuno sa isang lokal na kapulungan. Sila nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kailang pamumuhay. Tularan ninyo kailang pananampalataya. Kaya maganda po na magkaroon tayo ng mga elders sapagkat sila ulirat. Yung qualifications na dapat din ang taglay ay yung pagiging ulirat. So yung sila natin gagayahin kahit titingnan natin sapagkat sila kinalabasan ng kailang pamumuhay. Kaya yung makikita ninyo, kung gusto niyo maging elder in the future, hindi kayo nagsisimula pag matanda ka na. Hindi pwede yun. Nagsisimula ka nung mas bata ka. Dahil nalalagay na sa iyong sarili, yung kinalabasan ng iyong pananampalataya, sabi ko rin ito sa atin. So, gayahin ninyo kayo. Gayahin ninyo kayo. Tularan ninyo kayo ng pananampalataya, sinasabi sa atin. At tayo mabuhay sa ganung paraan. Dito po sa Pilipos 3:16. So, yun ang pamuhay natin, yung standard natin. Nevertheless, pasilin natin, meron tayong sariling batayan, minsan. So, yung batayan mo, yung nasa isip mo, yun ang ginagawa mo.
Pero sabi po sa atin sa Philippians 3:16, nevertheless, to the degree that we have already attained. So ito po ay, ang pamumuhay Kristiyano, hindi siya parang vacuum, hindi. Ito ay parang step by step, yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. Kung saan na natin kung saan tayo kasalukuyan nakarating kanya sa ating pagkaunawa, dapat doon tayo kaya lalakad kanya. In other words, bisa niya, wala pa tayo alam, pero yung alam na natin kanya. Kailangan alam natin yun. Sinasabi sa atin, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Rule, yun ang standard. Mind, yun ang ating kaisipan. Itong dalawang ito, magkapareho. So, kung tayo po ay yung rule na ating kinikilala ay nasa ating kaisipan, kanya. So, tayo magkakaroon ng parehong kaisipan, kanya. Lumalakad tayo sa parehong batayan, yun ang sinasabi sa atin. Kaya nga po sa Biblia, malimit sinasabi ang pagbabago ng ating pag-iisip, kanya. At ang labanan ng Diyos at ni Satanas ay sa ating pag-iisip. Pinapalitan ng Diyos ang ating pag-iisip. Sinisira ng Satanas ang ating pag-iisip. So, ito yung labanan ng pag-iisip. Dahil kung saan ang ating pag-iisip, ito ang ating lalakaran. Ganun talaga yun. Eh, wala naman tayo pang sinusundan kundi ang ating kaisipan. So, kung ang kaisipan natin ay yung batayan, sinasabi ng Biblia, yun ang sinasabi ni Pablo. The same rule, the same mind, yung sinasabi. Yun ang nakikita natin sa Biblia. Dito po sa Hebrews 12, verse 1, verse 2. Yung sa Hebrews chapter 11, iba-iba mga pangalan, si Moises, si Abraham, si Noah, etc. Ito yung mga taong namuhay na tapat sa ilan ng Old Testament. Kung sinasabi natin hindi sila naligtas dahil sila natapos tapat. Natandaan natin, sila naligtas sa pamagitan ng Panginoon. So yung namuhay sa Old Testament, yung nagtyaga na sumunod sa Old Testament, sila naligtas ng ating Panginoon. Meron ang kailang kaligtasan pa nakabatay doon sa kailang paniniwala na yung mga bagay na kailang ginagawa ay patungo sa ating Panginoon. Na kung sila magiging tapat sa Old Testament, sila magiligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. So in other words, ito yung mga uliran na mga taong sumampalataya under the Old Testament at naligtas rin sila sa pamagitan ng ating Panginoon. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Sino yung mga saksi na yun? Yung sabi ko sila. Sila yung mga saksi na pinapatunayan sa atin. Kung sila yung susunod sa kalooban ng Diyos, sila yung maliligtas. Alam natin yan. Let us lay aside every weight. Alam niyo, hindi naman natin pinag-uusapan ito. Ito natin mahal. Pati na po. And the sin which so easily ensnares us. And let us run with endurance the race that is set before us. Ito yung significance ng weight. Dahil tayo tumatakbo ng isang mahabang pagtakbo sa araw ng ating kamatayan. Kapag tayo po, palagi natin inuulit-ulit ito. Pag tayo tumatakbo ng mahabang pagtakbo, hindi mo kailangan ng bigat. Kailangan mo yung endurance. At kung kayo tumatakbo ng mabigat, hindi ka tatagal. Siyempre, mabigat ang dinadala mo. Pero kung magaan ka na niya, makakarating ka sa pupunta mo malayo. Ano yun? Yung timbang. Dalawa ito. At yung kasalanan. Ano yung timbang? Ito na yung kasalanan. Ano yung timbang? Hindi siya kasalanan. Ito na yung kasalanan. Ano yung timbang? Hindi siya kasalanan. Pero naging balangit sa'yo. Hindi na ibig sabihin. Kung ikaw'y naglalakbay na mahabang paglalakbay, may mga bagay na huwag mong gagawin. Yun ang kasalanan. Pero meron din mga bagay na dapat mo alisin dahil balakid sa'yo. Na-i-store mo ka. Yun ang timbang mo. Not necessarily na ito yung mga kasalanan, pero naging i-store mo sa'yo kanya. So yung pagtakbo, hindi sinasabi ng sumunod. Siyempre, sino ang ating tinitignan? Ang ating Panginoon. Bakit ano ba ginawa ng Panginoon? Look unto Jesus. Doon tayo nakatingin. The author and finisher of our faith. Siya yung pinanggalingan at siya naging
nagtapos kanya ng ating pananampalataya. Nung sinapa sa krus at abuhay na magulit. Who for the joy that was set before him endured the cross. Ano yung joy? Yun ang sigla ng pagliligtas. And despising the shame, dahil siya napako sa krus bilang death penalty. Lalo sa kasalanan. And I sat down at the right hand of the throne of God. Pero di lang po natin ina-admire yung mga tapat, pero magiging tapat din tayo mismo kayo. Ang significance po na nakikitignan natin sila para din tayo maging tapatin, yung makikita natin. Kaya naging basya natin yung mga taong ito dahil magiging ganun din tayo. Ganun din po, hindi sapat na natin yung kaisan, kaya hindi gawin natin, gawin niya apostle ko. Remember those who rule over you, that English lang ito, we have spoken the word of God to you, whose faith follow considering the outcome of their conduct. Hindi lang alam natin kung gagawin natin yung sabi ni Apostle Paul. Hindi lang tayo nakikinig kanya, kundi tagapagawa ng salita ng Diyos. Kung tayo nakikinig at hindi natin ginagawa, sabi rito ni Santiago, dinadaya lang natin ang ating sarili numbers, walang epekto yung pinapakinggan natin. So yun ang kaibigan, sila kaaway. Pagka tayo po ay kaaway ng krus ka mo, iba-ibang inisip natin. Ito yung mga denominasyon, ito yung ganito ganyan, totoo yun. Pero hindi lang yung kaaway ng krus. Hindi itong masakit na kaaway. Hindi ka naman kaaway, pero naging kaaway ka. Yun ang problema ito. So hindi ka kaaway, pero naging kaaway ka. Tingnan sino yung mga yun. Tingnan po natin, masaya lang na Biblia. Dito po sa Jeremiah 17 verse 9, yung pong belly, hindi yung tiyan. Kundi ito yung puso natin ngayon. Yung espiritu ng tao. Yung mismo tao niya. Yung belly, ito yung mga masamang pagnanasa. Yung mga pagnanasa ng ating katawan, na kung pababayaan natin, tayo magkakasala. In other words, ang Diyos nila ay hindi ang Diyos. Ang Diyos nila ay kailang mga sariling pagnanasa kanya. Kaya nagkakasala sila. Yung puso, the heart is deceitful above all things. Ito, kung pinabayaan mo, kaisipan mo. Yan ang pinakamadaya. And is desperately wicked. Who can know it kanya? So yun natin, mahirap kontrolin kanya. Isang kaisipan, na hindi nato sa tama kanya. Di ba, totoo yan pag lumalaki tayo. Pagka pinalaki ka na hindi tama, patay kang bata ka. Yun na yung kaisipan mo. Sabi nga sa Proverbs, turuan mo yung bata sa dapat niyang malaman kanya. At pagtanda niya, hindi niya makakalimutan kanya. Yun yung masabi doon. Yun yung isip niya. Kaya ako pag pinabayaan ng ating isip, yun po ay magiging masama para sa atin. So James 1:14, but each one is tempted when he's drawn away by his own lust, desires, and enticed him. Yung matukso, hindi pa kasalanan nila. Pero pagka napasunod ka doon kanya, enticed, then when desire is conceived, it gives birth to sin. Nagkasala ka na kanya. Paano kung pinabayaan mo yung kasalanan? And when sin, when it is full grown, pag pinabayaan mo sa kanya, brings forth death. Ito yung pag-iiwalay tayo sa Panginoon, so hindi tayo maliligtas. So, hindi mo natin pabayaan. Itong yung mga pagnanasa ng tao, not necessarily masama yan. Yung pagnanasa, malayo yung sinasabi. Kaya pag tayo, para tayo mapuwi sa mundo, binigyan tayo ng pagnanasa ng Diyos na mabuti. Gusto mong kailangan mo ng pagkain, so binigyan ka ng pagnanasa kumain. Kaya nga pag hindi ka na kumakain, mamamatay ka na. Eh, nasa kasalukuyang panahon po, nung pinapasyalan namin si Brother Rick, hindi siya kumakain. Ang sabi ko sa kanya, pag hindi ka kumain, mamamatay ka ako sa kanya. Kasi wala ka ng lakas na matitira sa iyong katawan. So, kailangan kumain kanya. So, para tayo po ay... pero pag pinabayaan natin, hindi na maganda. Kaya yun ang control po natin. Ito po, ang opposite po nito.
ay ang responsibility natin to deny self. Minsan hindi po naintindihan natin ano yung to deny self. Bababaya mo yung sarili mo, hindi ka nakakain. Hindi. Kasalanan din yun eh. Yun ang theory po ng monasticism na pinahirapan ng sarili nila, hindi sila kumakain, hindi sila nag-aasawa. Hindi yun ang ibig sabihin, no? Deny self, ano ibig sabihin? Sa Galatians 5:24, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. So kung pinako sa cross, pinatay mo kanya. So pinatay natin yung masasamang nasa pita ng ating mga laman. Yun yung sinasabi niya. Hindi natin pinababayaan na sila kumontrol sa atin. Yun po, yung kasalanan actually, addiction po yan. Ang ibig sabihin ng addiction, hindi mo na kaya kontrol ng sarili mo sa isang bagay, hindi mo dapat gawin. Addiction yun. Hindi lang po yung drug addiction, hindi lang sigarilyo, ganun din yan. Kasi wala ka ng control sa iyong sarili kanya. So ito'y magiging addict pag hindi natin pinontrol ang ating sarili. Ano ang kailang kalwalatihan? Hindi na po ninyo, hindi naman tayo mapagusgawa naman. Pero, habang nakikita ka nagpapako sa krus, ano pa kanandam nila? Di ba nasisiyan sila? Yun ang kailang kapurihan, ganyan. Pero yun ang kailang kahihiyan. Bakit hindi yan kalooban ng Diyos? You know, tignan po sa Romans verse 20. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? Kanya. For the end of those things is death. Ano yung mga bagay na ngayon kinahiya mo kanya? Yung mga bagay na ginawa natin kasalanan. Kinahiya natin yun. Pero yung mga kaawin ng krus, hindi na kinahiya yun. Yung isang bagay na dapat ikahiya, hindi na kinahiya. Yun yung kanyang kalwalatian kanya. Yun ang kailang ginagawa. Lahat tayo nagkakamali, pero nahihiya tayo doon. Hindi natin pinagmamalaki yun. Tinatanggap natin at tayo bingin ng tama. Pero yung mga kaaway ng krus, hindi sila ganoon. Sila yung natutuwa sa kailang kasalanan. Tingnan nyo. Sa Isaiah 5:20, woe to those who call evil good, and good evil. Who put darkness for light, and light for darkness. Who put bitter for sweet, and sweet for bitter. Baliktad. Sabihin, hindi sila nalulungkot. Sila yung nagagalakan. Yun po ang kaaway ng krus. Kaya pwede tayo maging gano'n. Di ba? Pagka hindi natin kinontrol ang ating kaisipan sa mga bagay na natin hindi nararap. Pag bumabaliktad ang yung kaisipan na mabuti ay masama, ang masama ay mabuti, kanya. Ang liwanag ay madilim, ang madilim, liwanag. Yung mapait, nagiging matamis. At yung matamis, nagiging mapait. Yun po, hindi mo nararamdaman na ikay nagkakasala, ikay natutuwa sa iyong pagkakasala. Hindi naman kailangan tayo lumayo dyan. Pag meron kayo nakikita ng nagiinuman, hindi pa sila masaya. Pero kung ginagawa sila, nagkakasala. Nakikita ba nilang masama yung ginagawa nila? Hindi ko alam. Yung pakita na si Carillo, isang daming karmalduman na litrato doon ng mga naninigarilyo. Pero naninigarilyo pa rin sila. They celebrate in their sin, hindi na nila siniting nila masama. Pero, kailangan natin alisin. Sa Romans 6 verse 1:11, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Patay tayo sa kasalanan, pero buhay tayo sa Diyos. Pag patay ka sa Diyos, buhay ka sa kasalanan. Sabihin. Pag patay ka sa kasalanan, buhay ka sa Diyos. So, kailangan natin alisin ang ating kasalanan. Pag hindi natin na-release, pwede tayo maging kaaway ng krus. So, 1 John 2:1, my little children, kung tayo observant sa pananalita, yung magkausap ni Apostle John, ito yung maliliit na bata, hindi. Sila malalaking tao, Kristiyano, tulad natin. Bakit ang salita niya, my little children, ganyan? Pagka ang posisyon ng Biblia ay sa pagsunod, ginagamit nila children, ganyan. Dahil sila pa ularan ng pagsunod.
These things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ito ang gusto ng Panginoon kung tayo magkasala. Pero kung tayo nagkasala, in other words, nagkakasala tayo. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So hindi lang pinatawad ng Panginoon ng ating kasalanan tayo ng bautismo ha. Kung tayo nagkamali, nagkasala, at tumingin tayo ng tawad, inaalis pa rin ng dugo ng Panginoon ng ating kasalanan. Pero sabi niya, these things I write to you so that you may not sin. Kasi ninyo, yung salitang may, ang ibig sabihin niya, yun ay bunga na kayong pagpili. Yung makikita ibay, kanya. Pwede kang hindi, pwede kayo magkasala, nasa sa iyo. Pero sabi ni John, huwag kayo sanang magkasala. At ang magkaaway ng krus ay nakailang paningin ay nasa mga bagay sa lupang ito na hindi naman talagang umisang kasalanan. Pero yung mga worries, anxiety, etc. ay sumisira kanya kumano sa will choke the word kanya. Ibig sabihin, sasakanin mo yung salita at ibig sabihin, mamamatay. Tingnan niyo sa Luke chapter 8, verse 40. Now the ones that fell among the thorns are those who, when they have heard, napakinggan naman nila, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. Dito natin makikita, ang buhay natin Kristiyano is a balance. Hindi sinasabi ng Panginoon, bawal ang kamayamanan. Hindi. Hindi ni sinasabi ng Panginoon na hindi wala tayong care sa mga bagay. Hindi rin. Hindi sinasabi ng Panginoon na tayo magpakasya kasi hindi rin. But you have to have balance. Yan. Ginagawa natin yan, pero huwag natin papayaan ang salita ng Diyos. Balance lang siya. Kaya makikita nyo, mas magandang buhay natin kasi balance eh. Pwede kang maging masaya, pwede kang magkaroon ng pag-aari, hindi ka nagkakasala. Dahil hindi mo pinababayaan ang iyong pananampalataya. So, it's a balance. Pag bumaliktad yan, magkakaroon ka. Pagka hindi rin balance, tulad ng makikita natin, may nangangana, wala na sa kaisipan, hindi rin balance yun. Nawala kailang focus sa ibang mga bagay. So, ganun po makikita natin. Dapat focus tayo. Philippians 3:20. Bakit? Bakit? Hindi natin ilalagay natin kaisipan sa mga bagay sa lupa lamang. Bakit? Sapagkat hindi tayo taga lupa. Dito sa Philippians 3:20. For our citizenship is in heaven, from which you also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, paisa-isang joke. Lahat ng mga Kristiyano, basically, dual citizen. Hindi mamamayan ng Pilipinas, pero yung tunay na pagkamamamayan ay sa langit. Kami mga senior, triple citizenship. Bakit? Senior ka na, Pilipino ka, at kaya yung tunay na pagkamamamayan ay sa langit, hindi sa lupa. Talang lang tayo, turista lang tayo rito. Eventually, doon tayo pupunta, doon sa tinatawag na langit, so pagkamamayan. So anong gagawin natin? Ang sitwasyon pag tayo naging kaaway ng krus ay kalulos-lunos. Bakit? Tignan niyo sabi ni Pablo. For many walk, of whom I have told you often, and now telling even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Amen. Hindi natin nalalaman tayo naging kaaway ng krus ng ating Panginoon. Nasabi niya, ito ay kalulos-lunos. Even weeping. Habang sinasabi ni Pablo siya, umiiyak kanya. Yun ang concern niya sa mga bagay nito. Nawag sila tayo maging kaaway ng krus ng ating Panginoon dahil makalulos-lunos yun. Ito ay paglulok siya. Pag namatay tayo sa ganung kalagayan, tayo kawawa tayo. Tingnan si ating Panginoon. Ang ating Panginoon siya umiyak sa Jerusalem. Ang ating Panginoon sa mundo, sa laman. So, ang pangunahing lungsod ay Jerusalem. Bakit siya umiyak? Sabi natin, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her.
Alam natin, hindi yun nagsulat eh, pero walang dalawa eh. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. Ibig sabihin, gusto ko kong iligtas. Alam po niyo yung mga manok na babae na kapapanganakan, parang ang laki ng kanilang pakpak. Ay, kasi doon yung mga anak sa ilalim. Kapag ka nilapitan mo yun, mayayanin ka. Lalabanan ka ng manok na may mga. Pero but you were not willing, kanya. Ayaw nyo, kanya. Kaya siya umiiyak sa Jerusalem. Eventually, nasira ang Jerusalem. Dahil hindi sila sumunod sa ating Panginoon. Nagkaroon destruction of Jerusalem. Dahil hindi siya sumunod sa point, nireject niya ng Diyos bilang kanyang bayan. Kaya siya po ay umiiyak kanya sa Jerusalem. Ayaw nila na sumunod sa ating Panginoon. Pero huwag tayo maging masyadong palalo. Ito rin po ay isang pwede maging tukso sa atin. Minsan, dahil tayo nasa tama, para tayo naging arrogante, mga kapatid. Bawal din nyo kasi pwede rin tayo mahulog. Tingnan po sa Romans 11. And if some of the branches were broken off, yun ang mga Hudyo actually, and you being a wild olive tree, yun ang mga Gentiles, were grafted in among them. So sila yung itinagdag po sa puno ng olibo kanya. And with them because of partaker of the root and fatness of the olive tree. May nakisama ka na doon sa halaman, yung sustansya, makukuha mo na kanya. Pero kung maging mayabang, sabi ni Pablo sa mga Gentiles, do not boast against the branches. But if you do boast, remember that you do not support the root. Hindi yung kanya nagsusupport sa ugat kanya, but the root supports you. Tandaan mo yan, kaya ibig sabihin, pwede kang matanggal kung hindi ka mag-iingat. You will say their branches were broken off that I might be grafted in. Yung mga Gentiles, well said, because of unbelief, they were broken off. Yung mga Udyo na natural na sanga ng mga olibo. And you stand by faith, at ikay tumatig sa pananampalataya. Do not be haughty, mayaman, but fear, matakot ka lang. Bakit? Yung mga Gentiles, nagdagdag sila sa iglesia eh. Paghihinati ka niya, for if God did not spare the natural branches, kung hindi pinanghinaan ng Diyos na alisin niya yung mga natural na sanga, yung mga Hudyo, He may not spare you either, right? Pag nagkasal ka tulad nila. Therefore, consider the goodness and severity of God on those who feel severity, but toward you, goodness, if you continue this goodness. Otherwise, you also will be cut off. May posibilidad. Pag hindi pa rin tayo nag-iingat, puputol din tayo doon sa biyaya ng kaligtasan. Dito po ito ang ating bigyang pansin. Tayo sa langit. Kaya mag-bisa, pag nananalangin tayo, ginagamit natin katagang pasamantalang tahanan. Dito yun ang ating tahanan. Yan ang ating earthly homes. Pero ang ating tunay na tahanan ay sa langit. Hindi natin alam ang langit. Kaya lang po yan. Illustration lang para may mailagay tayo. Pero maganda siya. For our citizenship is in heaven, from which you also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus. Ihintay po natin ang pagdating ng Panginoon. Ang pinagtataka ko lang, pag nababalita ang dating ng Panginoon, ba't natatakot yung tao? Di ba dapat magalak tayo dating ng Panginoon? Kung tayo mga Kristiyano, dapat tayo magalak. At kung tayo po itapat na naglilingkod sa Panginoon. Posible yan, dahil ang ating Panginoon ay namatay sa krus. Kaya meron tayong pag-asa na makarating sa langit. Sa Romans 6 verse 3, mga sumusunod, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death, patungkol sa kamatayan, doon sa krus ng ating Panginoon. Therefore, we are buried with Him through baptism into death. Kung tayo na baptism, di patungkol sa kanyang kamatayan. Nadoon ang dugo ng Panginoon. That Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so also should walk in newness of life. Ang resurrection ay pagkabuhay na maguli. So ito yung ilustrasyon ng pagtayo na bautismuhan. Paggaling sa tubig, sa paningin ng Diyos, ikay bagong tao niya. So mamuhay tayo sa panibagong buhay. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also should be in the likeness of His resurrection. Kung naging namatay ang ating Panginoon,
Kasama tayo doon, kanya. Doon siya nabuhin na maguli. Pag nabautismo tayo, kununti kayo. Tayo magkakaroon ng panibagong buhay dahil sa krus ng ating Panginoon. So bilang pagbalik sa ating mensahe, let us press on toward the goal. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po ay pwedeng perfectly maging perfect bilang mga Kristiyano, hindi na natin kailangan ng Panginoon. Pero ang katotohanan, hindi tayo sabda. Kakamali tayo mga kapatid. Pero despite kung naman ang ating pagkakamali, huwag tayo huminto. We should press toward the goal. Ang goal lang natin, ano yung goal na yun? Bakit mga ating sa yun ang goal po natin? Maraming ups and downs yung daan na yun patungo sa goal ng ating Panginoon. Pero huwag tayo huminto. Nagkasa na tayo, bumalik tayo muli. At patuloy tayo sa ating layunin. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Iyon ang pupuntahan natin. Kaya tayo naging kaaway ng krus kapag nawawala tayo doon sa nararapat natin gawin na sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi tayo actually kaaway, pero pwede rin kaaway tayo yan. Hindi ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay namatay sa krus, mga kapatid. So ito po ang ating mensahe po sa mga po ito.